3 taon, isang misyon para sa kabataan. Kwento ng Kabataang Tagumenyo. 3 taon ng hindi matitinag na paglilingkod. 3 taon na pagkakaisa ng mga pangarap at adhikain ng Kabataang Tagumenyo. Sa bawat hakbang, sa bawat proyekto, isang layunin ang pinanghahawakan. Ang paghubog ng mas matatag, mas may paninindigan at mas may pusong kabataan para sa Tagum. Ito ang ating kwento, isang kwento ng pag-asa, tiwala at pagbabago. Ako sa una is very hilumon jud kaayo ko and very introvert person. Dili kaayo kabalo mo communicate sa tao o mahadlok mo socialize sa other people. And sa karon nga nag-join ako sa IMCNAC is nag-improve ko o daghan kog natunan on how to communicate, how to handle a event. For over 3 years of volunteering, I have always kept in mind that every wave of life has a reason. So whenever mag-work ko with a team and things doesn't go as planned, I just tell myself na maybe and hopefully this challenge will be the bridge for us to learn and to not just create a connection but to also form a bond with our fellow volunteers. Isinilang mula sa adhikain ng bukal na paglilikod or self-service. Ang IMCNAC ay sagisag ng kabataang handang tumugon sa tawag ng serbisyo, sa sakuna, sa komunidad at sa pagbabahagi ng kakayahan ng walang hinihinging kapalit. Along the way, daghan jud kog nakahimamat, natun-an, na-experience and na-acquire nga skills pinaagi sa akong pag-appeal sa mga youth volunteering activities and programs sa IMCNAC Volunteer Organization sama sa teamwork and collaboration, leadership and communication skills. So nagamit jud ako siya all throughout my journey, isip ko sa SPES grantee o Special Program for Employment of Students. Happy ko nga mas na-enhance o na-develop siya sa akong pag-appeal sa organization. Ang paghubog ng kabataang may adhikaing pangkalikasan ang tunay na layunin ng Young Climate and Disaster Actors or YCDA. Ang kabataang magsisilbing kakampi para sa kalikasan at katuwang sa responsable at makabuluhang pakikilahok tungo sa isang ligtas, matatag at makakalikasang kinabukasan. Preparedness jud kay katon last time kay nag-ulan wala mi kabalo if mo ulan ba to or kusog ang ulan. Then pagka himan-himan day kusog day yung ulan so namalin mi sa kanang evacuation sa e-park sa gym. During the camp, we have environmental talks, activities like cleanup drive, tree planting, and team building. And this also develop my communication and teamwork and leadership skills. Nalipay pod ko sa kasalikasan because ang scope po good niya sa learnings na makapit sa kabatanunan is daghan. When it comes to environmental awareness and sa disaster preparedness. And nagtuo ko ang kasalikasan camp is more on environmental advocacy, pero dili ay nabod siya training like basic life support, first aid and other responders activities. Dinala natin ang kwento ng volunteerismo at pagtutulungan para sa karunungan ng mga bata. Kasabay ng pag-ikot ng gulong, hatid din ang pag-asa. Ang Project Letra on Wheels, gulong ng karunungan ay kwento ng malasakit, pagtutulungan at taus-pusong pagkalinga para sa kabataan. So isip inahan ang akong anak ga dagandagan ga suris-suris sa night market. So dili ko kampante nga magdagandagan lang sila. So muna gipasulit na ko sila sa gulong ng karunungan program kay kabalo ko nga safe sila. So dili lang pod sila nag-focus na mag-study sila. So napo sila panong sa pagdula. Nakatuon ko sa ilang mga topic sama sa math, science o English. Nalipay pag ko nagipasulod ko ni mama sa GNK kay
Dagan kay mga natun-an jud nako naga-focus sa mga topic o kinapadula pod mi sa among mga teachers. Nagasayaw o nalipay pag ko na mga free snacks o mga school supplies. Ang improvement nga nahimo niya is dili siya maulaw na ay siya kanang confident nga mo answer siya sa kung tawagon iyang parang ka sa mga question mo answer siya sir. So dili siya maulaw no naapod sila programa nga mosayaw mo kanta so mag-attend gid ang akong anak kay ginatulo pod na nila nga mag-participate pod. The skill that I developed with regards to emerging with this community is the empathy with regards to the students, since that these students kanang naadyoy something connection if imuha silang tun-an ug sabton sa ilahang community. Parehas anang gibilin silang mama tungod kay busy sa trabaho, and then kami na volunteers murag challenge siya kay multi-grade manggod siya, dili lang kay nasa usa ka specific na grade. Skills o kakayahan ang puhunan para mas maging progresibo. Kakayahan sa anumang larangan. Ito ang layunin na hinubog ng Tagum Young Leaders Congress. Sa bawat proyekto, sa bawat advokasya, tumatatag ang pundasyon ng susunod na henerasyon ng mga leader. Ako pasalamat sa TYLC because I realized that I need to improve more than myself right now. Kay tungod sa TYLC murag mas nailhan ko diri at kanang gipabutang nila ang akong isa sa akong mga creation diri at so mauni siya nga creation din. Ang ako ang team ani is kanang couture styles inspired by Filipiniana. Puhon gusto ko na ako nga after sa college like kung unsang ako ang program sa TYLC nga gusto ko na ako nga i-share sa akong community na makatuon pod sila kung unsa pod akong natun-an. The one thing that I have learned during the Congress is how to manage a project. Kanigil ang pag-manage o project is really important as a youth leader, especially in the growing city like Tagum City. The qualities I have learned in crafting a project, implementing a project, and sustaining a project. So these are the qualities I consider not to, if you really wanted to run for a position, the Tagum Young Leaders Congress is really helpful para sa mga youth sa Tagum City if they are kung nasa sila desire to run for an position. Bahagi ng paghubog ng kakayahan upang mamuno ay ang responsibilidad at ang kakayahang simulan ito kasama ang kapwa kabataan. Sa Seal of Good Youth Governance, pinarangalan natin ang mga SK na namumukod-tangi at nagpamalas ng integridad sa pamamahala. When it comes to SK, it's so dramatic to me because, you know what, in just first semester and the first year of my term, I was nearly rendering my resignation because of how problematic and how complicated the office was. And you know what, the Seal of Good Youth Governance is an expression of transparency and accountability. It's how we public officials account ourselves to the taxes of the people. And I think that it's not just about recognizing the efforts of the council to complying reports, but it's the program itself is an avenue for improving our compliance to statutory requirements of the state. Sa Project Inclusive, napatunayan natin na ang kakayahan ay hindi nasusukat ng katawan kundi sa tibay ng puso. Walang hamon ang hindi malalampasan. Ang mga kabataang person with disability na ngayon ang lumilikha ng kanilang sariling landas. Ito ay nagpapatunay na hindi hadlang ang anumang kapansanan para mamuhay ng pantay-pantay. I am April Rose Villasencio, isa ka member sa PWD or Tayo for PWD. Isip ko sa PWD, dili gyud dalim ang mga challenges sa amoa, especially sa kanang maka-apply ni og work. So nag-ano ko sa amo ang barangay, nag-search ko nga about sa Project Inclusive sa Tayo na pwede po na mo nga ma-business. Project Inclusive na mo is photocopier, lattice, and lamination. So tungod ana, natukod na mo ang among business para sa among organization para makatabang sa tanan.
Asa pod ko nga naka-benefits sa amo ang organization karon isip usa ka PWD ug dili lang kay ako lang kay daghan pod nig member nga pwede pod nga makigpuli-puli pod sa amo ang business na mobantay dito ug maka-benefits pod makakuha allowance para pod sa ilang mga pangailangan. Hindi lahat ng sugat ay nakikita. Sa usapang youth, binuksan natin ang mga pinto para sa kwento ng katatagan, pag-asa at pagbawi. Kwento ng kabataang pumangon sa gitna ng sakit at hamon. We have students who are really struggling and encountered different concerns talking about mental issues, pregnancies, and other things. But during this time, hearing from the resource speaker during the time, talagang it-changes. Naging inspirasyon sila. Nagkaroon ng konting pagbabago, and then attitude-wise, yung mga hindi medyo pumapasok sa klase during the time, mukhang feeling ko, naging kampante, gusto nang bumalik sa school. And considering that the usapang youth, during the time, medyo mahaba-haba. But no one, they stayed for that. So that means it's an indication that they really love or they're really interested dun sa topic. The issues is very essential and very timely. Ika nga suwak para sa pangangailangan ng mga bata. Like before the Usapang Youth, I always try to invalidate my feelings. When I feel sad, like, oh, I don't have right to feel this. Like, oh, I don't have any right to feel this way. Whenever I open up, they always like say, kauihan ra. I just really thought it's okay na kanang dapat okay lang jud ko permente, wala ko'y flaws, wala ko'y kanang wala ko'y mistakes. Pero at the time na namina ko sa Usapang Youth, na lighten up ko sa story about sa mental health, makes me happy to see that there's people who take this thing seriously. You know, we have this saying that the best teacher is an experience. They are the best teachers because they are into that. Sila yung talagang may karanasan. Kaya ano man gagawin natin, ang naging kwento nila ay pinagtagpi-tagping buhay nila. Hindi madali magsalita na magsabi at ilantad sa mundo na ito ako. Kaya ba tayong tanggapin ng tao sa pagiging ganito natin? Kaya nakita ko talaga sa mga estudyante, napakagandang aral sa kanila. Isang hakbang patungo sa pangarap. Sa ISES Pro, ang bawat kabataang Tagumenyo ay may pagkakataon. Pagkakataong umangat, matuto at bumuo ng sariling kinabukasan. Ang ISES Pro, dako kay siya tabang sa koa during my 4th year in college. Kay syempre sa 4th year manggod kay in college, dagan gyud kay siya og bayro nun. Dili gyud sapat ang ako ang sweldo as a working student nga ibayad sa ko ang tuition sa 4th year and sa mga miscellaneous na bayro nun. O syempre, napapukoy pamilya nga kuan suportahan kay dako man ko sa kuan sa remote area wherein poverty is very good na kanang dagataas. Isa sa mga nagkatabang sa kuha nga nakahuman ko og college, dakog mga opportunity gyud ang ning abot sa kuang kinabuhi. Karon ning trabaho ko sa DSWD as a office worker. Before ko nahimong scholar sa ISES Pro, so grade ato mga senior high, napaw sa senior high kay na kuan gid ko kay kung dili ko makakuha og scholar sa akong pagka-college na ko kay maglisod yun din sa among pamilya kay tungod kay we are financially struggling po niya kay tungod po sa akong kapansanan na ko nga kailangan yun ako og kuan ka ng medical mga pangangailangan sa dawat na ko sa ISES Pro kay wa po ko nag daw nga kuan po di ay dili lang iday nga ingon nga scholar lang yun scholarship lang ihatag niya manghatag na sila tuition sa kuan para sa magpadayon og eskwela pero muhatag po dai sila og support kana pag mga understanding para sa mga student kay ilang mga scholar po niya kang sa imong pag move forward nimo sa imong kinabuhi dili lang iday ang ikaw ang mag
kuan sa magdala sa imong kaugalingon. Kay dili lang ang imong pamilya, dili lang imong mga amigo. Napaday laing nga mga tao nga mo tabang para sa imong para sa akua nga kaning organization ni tabang sila sa akua para maka move forward sa ako ang life. Ni natin na ipakita sa kabataang Tagumenyo ang iba't ibang imahe ng pagbabago. Bahagi ng ating patuloy na pagkatuto para sa pabago-bagong mundo. Dahil sa capability opportunities for youth, dinala natin sila sa iba't ibang kwento ng karating probinsya at tungsod. Kwento ng paghanga at motibong mahalin niya sa kanilang ginagawa. After nako nag-join sa CO for Youth, nagbago gyud ang ako ang pananaw sa community organizing. One lesson that stayed with me was learning about Tugup women. Despite sa limited ilang resources, nakabuo sila og sari-sari store na dili lang panginabuhian nila, kundi simbolo sa ilang hope, unity, and collective growth. As the president of the Tagum City Scholars Guild, their story stayed with me. When we launched the Project Ecosec Club, a cluster-based cleanup drive across the city, this is what I want to bring. A new mindset na nag-focus sa collaboration, inclusivity, and listening. Ang boses ng kabataan ay kailangang pakinggan, kailangang pahalagahan. Sa City Youth Assembly, binigyan natin ng daan ang bukas at tapat na pag-uusap para sa isang planong makatao at makakabataan. Ang Tagum manggod karon, ang mga Tagumen youth nato karon, they are facing series of concerns nga medyo kanang alarming. And of course, ang LYDP, ang isa sa mga solusyon sa pag-address sa concerns sa mga batanon by, creating PTAs or the programs, projects, and activities that could help address the concerns of the youth. LYDP can harness everyone's potential to become more proactive sa pag-solve sa mga concerns sa Tagumen youth. Sa bawat kwento ng serbisyo, isang kabataang bayani ang nahuhubog. Ipinagdiriwang ang kwento ng kabayanihan at paglilingkod sa bayan. Sa Sinag Kabataan Awards, kinilala natin ang mga kabataang hindi nag-atubiling ialay ang kanilang talino at lakas para sa pagbabago. One thing that I'm really proud of nga nabuhat na mga proyekto sa mga barangay is ang Project Blue. Project Blue is an environmental protection advocacy, and I believe nga nakahatag siya og dagang mensahe sa ato ang Tagumenyos nga magdisiplina silang kaugalingon kaysa simple nga basura or candy wrapper nga ilang ilabay sa ato ang kadalanan, mamahimong hinungdan sa nagkalilahi nga kalamidad. The Sinag Kabataan Award is not just for myself but to the entire team of Project Blue. Ug dako kayo mong pagsalamat kay na-recognize sa City Government of Tagum, especially the TCYDO, ang amoang efforts sa amoang barangay tungod kay amo ang goal is not just to clean our coastal area but to also send a message not just only sa amoang barangay but also to the entire people of Tagum City. And that's just a personal wing but it's the entire team's success. Bawat kalaw, bawat kanta, bawat sayaw. Isang pagsabog ng kulay at pag-asa. Ang Tagum City Youth Festival ay patunay sa puso ng bawat kabataan. Nananahan ang diwa ng paglikha, pagkakaisa at walang hanggang potensyal. Bawat numero ay may kwento. Kwento ng isang kabataang naglakas loob na mangarap. Kwento ng isang bayan na yumayakap sa pag-asa. Makalipay yung mga purisi pagking anak ko. At again, I know you're also an inspiration sa inyong mga kauban. Puhon, bufuli mo abot ang tayo. Mama-field in na judato with theater o mula volunteers. Habang patuloy ang pag-ikot ng panahon, hindi magmamaliw ang aming panata. Sa bawat kwento, sa bawat hakbang, kayo, ang kabataan ng Tagum, ang aming inspirasyon. Para sa kabataan, kaya sa kabataan-unang Tagumen. We are Tagum.